Hello guys, good morning. So for today's video is ituturo ko po sa inyo paano mag-create ng account sa ating Unified Product and Services application. Siyempre una, dapat meron ko pong application na Unified Product and Services. Siyempre open lang po natin yung Google Play or yung Play Store nyo din. Search nyo lang po Unified Product and Services. Since meron na po ako, i-open ko lang po yan. At ito na nga po, naka-open na po siya. Ngayon po, i-click po natin itong Create Dealer Account. So, Create Dealer Account. So, kung mapapansin nyo po, ito po yung mga kailangan na inyong pipil upan. So, ito lang po yun. Ngayon po, dito po sa username, mag-create po kayo ng unique username. Like example, kung ang pangalan mo Juan de la Cruz, so pwede nyo po ilagay dyan Juan 01, mga ganyan po. Juan de la Cruz 1, mga ganyan. So dito sa username, hindi na po ito napapalitan. So dito naman sa ating password, ang transaction password ay magkaiba po yan. So sa password, ito po yung ginagamit natin sa ating pag-login sa system. Okay, so dito po kailangan siya ng, sabi di password must be combination of small and capital letters, numbers, special character including ampersand and symbols. Like example, pwede po natin dito lagyan ng at, okay, blessed, ay naka-big letter po ito, blessed 23 asterisk. So, mga ganyan po. So, sa confirm password, same lang din siya. Okay? Same lang din po yan. Blessed 23 asterisk. So, dito naman sa transaction password, dito po natin, ito po yung transaction password kung saan every time na may itatransact po tayo like ticketing, so hindi po siya mako-confirm pag hindi po kayo nag-enter ng inyong transaction password. So, magkaiba po siya sa login at saka transaction. So, in short, dalawang password ang kailangan mong i-create. So, example na lang ay hope dash 01. So, pwede mga ganyan po. So, pagka naman hindi po yan pwede, okay, yan may error po na lalabas. So, kailangan nyo lang po siyang papalitan. So, sa username, make sure kung ano po yung nakasulat sa inyong valid ID ay same na same lang din po dito sa ating username and password. So, dito po, pag once na nagkamali po kayo, ay meron na po itong babayaran tayo sa company. So, yan po siya, pangalan, kung ano po yung nasa valid ID, sundin lang po natin. So, sa birthday naman, okay, magtataka po kayo paano yung year. Unahin lang po natin ito. I-click yung 2023 din. Hanapin natin dito yung year. Okay po. So, example, 1990, December 1. Okay. So, ganyan po. So, dito po, okay, select lang natin yung Philippines. Then, lagay po natin dito yung number mo. Okay, example, 7258236. Then, pag na-enter na po yung valid mobile number, validate, click the validate. Ito mismo dito sa validate. So, once na na-click mo po ito, okay, so, 0931 0931725236. So, ganyan. Pagka ganito, ibig sabihin may error siya. So, make sure na kailangan mo talagang i-fill up po lahat bago ka makapag-confirm. Okay po? So, ganyan po. Make sure na na-fill up po lahat yan. So, pag na-fill up na po lahat yan, okay, anong sabi dito? Okay, so nagre-reklamo siya. Tama.
De La Cruz. Example, ganyan po ang username mo. Okay, so try po natin ulit. So, ayan na siya, okay na. Sabi dito, we have sent your verification code, confirm this mobile number. So, ayan po, antayin nyo lang doon sa mobile number, yung confirmation. Doon po papasok. So, pag meron na yan siya, okay, enter lang po natin yan. So, pag na-enter na po yung code, mga ma'am, ito po ay mag-green. Okay, so huwag na po nating antayin. Pero mabilis lang po yan. Okay, so mabilis lang po yan. Gigreen po itong bilog na may check. So, pag na-validate na po yan, itong green na to ay itong bilog na to na may check ay mag-green. Siyempre mga ma'am, ganun din po sa email. Enter mo lang yung email dyan. Click the validate, then antayin yung confirmation. Enter the confirmation, then mag-green. So, ngayon pa lang dumating, ayan siya. Ngayon lang dumating, ito. So, wag na po natin siyang i-open. So, sa address, mga ma'am, yung address, kung ano po yung sa valid ID na address, yun din po ang gagamitin. Okay po, para sa ating billing statement of SPA, statement of, yun. So, kailangan yun. Okay, zip code, kung ano yung zip code ng inyong address. So, dito naman sa network details, direct referral range code. So, tatanungin nyo po ito sa inyong mga sponsor. Okay, sa inyo po yung sponsor na nagpa-franchise po sa inyo. Okay, sa placement, same lang din, tatanungin. At dito naman po sa registration code, ito po yung binili nyo pre-nangkisa. Pre-nangkisa para makapag-create. Okay, dito ng account kay Unified Product and Services. Okay, gagayahan nyo lang po yung binigay sa inyo na papel, na nandun yung code, yung registration code na pre-franchise po natin. So, PIN, same lang din, nasa papel din po yon. ER number, nandun din po yon. Question, kayo na po ang mamimili dito. And answer, syempre kung anong tanong mo, sagutin mo rin. At syempre, before po tayo mag-confirm, okay, before po tayo mag-confirm, make sure na double check po siya lahat. So, advice sa mga partners po natin, username, password, confirm, password, lahat po yan, isusulat mo sa notebook para hindi po tayo magkakamali. Okay po? Para if ever makalimutan mo man, meron kang copy sa notebook. So, pag okay na, click I have read this, accept, then submit mo lang siya. Okay po? So, pag nag-successful, ibig sabihin, okay na po yan. So, yan. Congratulations sa ating mga new partners na mapapanood pa po ito na aking video. So, enjoy the process. Okay? Embrace the process. Grabe, nasa tamang negosyo ka. At welcome na agad sa ating team. At pagtrabahoan po nating kumita tayo dito. Okay po, so welcome mga partners sa ating negosyong Unified Product and Services. Okay? So, pwede nyo po akong isubscribe. Pwede nyo po akong isubscribe and i-share din po itong ating video sa iba pang mga partners na gustong kumita dito sa ating eCash account na pang lifetime. So, with that, I'm Christine, Ma'am Shippreneur ng Unified Product and Services. Thank you and God bless.